Hello mga ka-offloader sa Pinas Market! Welcome back sa ating channel at maraming salamat sa inyong mga subscribers at sa ating mga viewers sa tanan. Diha, may buntag, may oddo, may gabi sa inyong tanan kung anong oras mo man to napanood. Pag-usapan natin ang mga power stock ngayon sa Philippine Stock Market. Mayroon tayong SGP, SPNC, Meralco, Aslag, BEC, Sirit. Yan yung mga stock na ating pag-usapan ngayon. So, bago ang lahat, silip muna tayo sa ating balita. Pero huwag kalimutan mag-subscribe kay Offloader sa Pinas Market kung nag-trade ka sa Philippine Stock Market. Kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Tara, let's! Balita, 6,263 naman ang PSEI with 0.64% up. So lahat, financial, industrial, services yung up, tatlo hati. So ito yung mga most active natin, ICT, GFC, BDO. Yan, meron na tayong mga reviews niyan . Panoorin nyo lang yung mga videos natin dito, Marami tayong mga diyan. So kaya yung iba naman nating i-review, Tapos advance natin, yan sila mga advance, nangunguna pa rin si ICT. Sinaw na buhay, hawak ko to dati, binitawan ko . Mga decliners naman natin. Decliners, yan sila. EBS, down na naman si EBS, Bank of Commerce, OGP, SPC, EPL. So, tara, let's umpisa na natin. Si SGP muna ang ating umpisahan. Si SGP ay meron siyang ex-dividend niya ngayon, X na natin to. X siya ngayon, so mayroon siyang pamimigay na 0.347 ngayong Friday. So, ang hawak ko dito kay SGP, bininta ko siya kahapon . Hindi ko na hinintay yung dividends kasi maliit lang naman yung hawak is 1,500 lang. So, mga 500 pesos lang yan siya na dividends makuha. Bininta ko kahapon dahil sa akala ko na aangat si Spinik. Hindi, umangat naman si Spinik mamaya silipin natin. So, kasi dahil nga X siya, sabi ko kung aangat siya dahil sa dividends, kahapon pa sana umangat. So, pero ngayon siya, kasi ngayon nagbintahan na yan Pero nag-green pa rin siya, Kahit na nag-green pa rin siya yung kandila niya. Pero marami talagang nagbintahan na. Yan, makikita nyo naman yan sa yung week na yan, Pumasok siya diyan. Tapos bininta, tingnan natin sa small time frame. Yan, Makyat siya dito, 27, tapos na may nagbinta, Bininta, tapos lumalaban. Pero bullish pa rin, lumalaban yung bullish. So, kaya bininta ko muna siya kasi ang nag-cut loss muna ako. Nalugi tayo ng 8,000 pero parang kayang bawiin naman yan Kasi ang tingin ko kay SGP dahil nga sa mga balita na hindi na nila na monopolize yung paggawa ng mga transmitter, yung mga tower, yung daanan ng mga kurente. So dati kasi kontrolado nila, ngayon allowed na yung ibang mga katulad ni Meralco, Evgen, Isin, yan sila. Pwede na silang gumawa ng sarili nilang power line. Connected pa rin dito sa National Grid Corporation. So, ang nakikita ko dito, although bullish siya, pero parang babagsak pa siya Yan Dito kasi sa weekly time frame, merong demand dito. Sa US market, pag may ganitong sinusungkit yan pinupuntahan yung yung price na yan. Binababa, nililiquidate, parang ganun ba? So, tapos pag na-hit na siya, na-trigger, saka siya aakyat, magbabounce. So, iyon ko kung dito sa Pilipinas, mayroong mga ganun, pero hindi gaano. So, bihira siya. So, pero ang ko dito kasi, dahil nga sa balita na yon, baka bababa pa to si SGP. So, hintayin lang natin siya kung yung maganda na yung forma, saka natin siya balikan ulit, So, nag-cut loss ako at binili ko kay Spinik.
So kung long term ka naman, eh okay lang. Kasi bullish flag pa naman din yan siya eh. So nag-pulse breakout lang siya dito. So dahil meron tayong mga supply dito, yung kulay pula, sell order black, pwede din naman yung i-trigger ni SGP. Ganon yan eh. Trigger niya yan dyan. Pwedeng gumanon at pwedeng dumiretso doon sa taas, ano, ang kanyang target price. Kasi yung target price naman ni trading view nito, huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi may ano pa rin naman eh. Wala pala siyang target price pero strong lang siya. Strong buy. So wala tayong nakuhang mga target price ng ating broker. So kaya ang ko dito, baka mag-pull back muna yan diyan siya bago siya aakyat sa taas. So ngayon, release muna natin yung holdings natin kasi medyo nasa taas at parang pag bumaba pa yan, hindi lang 1,000 yung maipit mo diyan, eh, lalaki pa. Kasi si Spinic, nakitaan ko siya kahapon na puro siya eh. Puro green, So dito tayo nakapasok sa 1.45. So napasok natin siya dito. Nag 1.45. Tapos ngayon down siya pero titingnan natin kung kaya ba niyang mag-hold itong support ng 1.39 at i-break itong 1.45 na resistant, So meron tayong diyan. So pag ginawa ni Spinic yan, pwedeng bumalik siya dito sa 1.65. Meron tayong sell order block dito, So malapit tayo sa ating presyo. So kaya nga may hawak-hawak akong 42,000 kay Spinic naman dito sa BDO at saka may Metro may 77 na ako hawak. So dito pag na-break niya yan, may 15% naman nakikitain. So medyo balik lang din yung yung nalugi ko dito na 8,000 kay tawag niya, kay SGP. Kasi baka lalaki pa yon eh. So cut loss muna tapos binta natin doon bili natin doon sa medyo may pag-asang aangat, di ba? Kasi ganun lang yung gagawin pag medyo maliit-liit pa yung down, pwede kang mag-cut loss. Tapos hanap ka ng magandang stock na may possibility na mag-up. So bakit nga kamo na may pwedeng mo nga to si Spinic? Kasi kung titingnan mo ang niya, channel, trend line niya is channel, upward channel siya. So nandito na siya sa baba eh. So tapos na siya sa baba. So tulad yan, baba, di ba? Umakyat. So ibig sabihin, may posibilidad na umakyat yan si Spinic doon sa taas. Dahil nasa bottom trend line na siya eh. So may pag-asa naman na babalik doon sa top trend line niya, si Spinic. So titingnan natin kung magkatotoo yung natin, yung niya. Bullish pa naman. So kasi may yung consolidation niya kasi yan step 1, step 2. So parang umangat hagdan, di ba? Yung ang kanyang yung kanyang consolidation area. So pwede magkaroon din ng consolidation yan dito, banda. So magkaroon ng siyang panibago na naman consolidation. So dapat ito si Spinic, makitaan natin ng kandila na i-break yung 1.45 na yan. So dapat may makita tayo bukas na kandila na ganyan, green. Bakit walang kandila? So ganyan, dapat may magaganyang kandila at makita natin si Spinic, bukas. So magsunod-sunod ulit yung So sa ngayon, baka nagpahinga muna. So may nag-take profit siguro dahil kung ikaw naman na foreigners, ay mayroon kang 7% na yan kung dito ka nakabili, So malaki namang pira nila yan eh. Titingnan natin si Spinic pala. Sana yung si Spinic, saan ba siya? Ito. So tingnan natin yung foreign buy niya. Synergy pala. So may foreign selling tayo na 12 million. Malaki-laki ang nagbinta kahapon. Si Spinic naman mayroong nagbinta na 1 million lang kahapon.
So, titingnan natin kung tuloy-tuloy itong bullish ni Spinik sa linggo na to. May 4 days pa naman. So down, maliit lang yung volume ng nagbinta. So ibig sabihin, nagkumurot lang yan ng konti. So Meralco, last nating review kay Meralco dito, sabi natin na up niya, tapos magkunso-kunso. Pero baliktad, dito siya sa baba nagkunso-kunso. Diyan siya nagkunso sa baba. So diyan siya. Gamanon. So, ganun pa rin. Bullish pa rin yung tingin natin kay Meralco at kailangan niya i-break itong consolidation area na nasa 591. At meron din tayong 616 na resistant diyan. Marami diyang mga resistant pero ito yung nakikita ko medyo malakas-lakas na kanyang mag-resist eh. So, meron tayong sell order sa 660. So, si Meralco naman ay nasa channel siya, loob ng channel. Nasa loob ng channel, may kabayo, tumunog, hiya. Sensyan nyo na. So, pero nasa bottom siya, nasa bottom siya ng channel natin. So, ibig sabihin, ganun pa rin yun. May malaking chance na pwedeng umangat si Meralco doon sa taas. Dahil nasa bottom siya, pa siya. So, pwedeng maganon-ganon lang yan, presyo niya, pwedeng mag-akyat baba lang yan. Ganun lang naman lang yung presyo eh. So, kailangan mo niyang i-break iyang 591 at saka pag napasok na dito, baka magbubuo ng ulit ng panibagong consolidation tapos ulit sa 616. So, wala bang balita si So, mayroong forecasted sales volume for H1 is only indicative. So, ang target price ng ating mga broker is 762 to 691 naman, So, may pag-asa talaga na umangat yan si Meralco. So kung mahit yung mga target price natin, sabihin natin itong 622, nasa 616 591 na tayo. Kung 622, saan ba 622? May 6%. Kung 691, mayroong mga almost 15%, 700. So may mga 20, maximum may kitain kang 25%, kung dito ka nakabili sa consolidation area. So, pag ganito kasi sa mga US market, pag consolidation, pag ganyan, pag na-breakout yan nila, talagang humahataw yung stock presyo lumilipad sa mga daily na stock. So, next, Aslag. So, Aslag, last nating review dito, sabi natin, gumawa siya ng bullish flag. So, nasa loob pa rin siya ng bullish flag, si Aslag. So, nagkonso-konso lang siya diyan sa loob natin ng flag natin. So, maaari itong si Aslag, ma-breakout niya yung bullish flag. Ang target kasi ng bullish flag, pag ganyan, ito, pag na-breakout niya yan, doon ang poste, sukat ng poste, yun yung maging target price mo. Kay Aslag, target price ng ating, tayo dito. So, maraming mga shaded area na gray. Ibig sabihin, maraming mga na-liquidate na paunti-unti diyan ng mga sell order block. Para maputol yan, katulad ito putol, kailangan umangat yung presyo, na matrigger niya yan. So, target price naman ni, ni TradingView, mayroon ba siyang forecast? So, may forecast siya. So, strong buy, wala siyang, presyo, pero strong buy, isa lang sa walang, So, strong buy siya, Tingnan natin yung financial naman nitong si Aslag. Kasi hindi. Aslag. Kung maganda bang niya. So, okay naman yung, pangat naman, kumikita naman, di ba? So, malaki nga kinikita nila ng 25, kaysa forecast nila. So, dividends, meron na siya, ngayong 25, hindi siya nagbigay. Statistic, yan, malaki yung net nila nung 25, So, forecast pala nila nung, earnings forecast ngayong 26 nandito lang. So baka balikan din tong last year nila na Ibig sabihin, pag yan, may pag-asa talaga angat kung kumita katulad dito, umangat siya diyan, di ba? So para baka gayahin to. So nasa pa siya? Downtrend pa rin ang direction niya. So kailangan talagang i-break na niya to para magbago ang kanyang posisyon. Murang-mura pa hindi ka pa mapamura dito kung bumagsak kasi mababa na nga yung presyo
So, yun lang, medyo matagal-tagal ang ano dito kasi hindi siya ganong napapansin ng mga foreigner. Meron bang foreigner? Slag. Meron foreigner, 25,000, maliit lang yung pumasok sa kanya. Ano? Basic Energy Corporation. So, may mga hawak dyan. So, kumusta yung hawak nyo? So, si Basic Energy, medyo nasa ilalim na siya, ano? So, downtrend pa rin siya. Nasa ilalim. Kailangan talaga niya magbago ng kanyang trend line. O yung may ano. So, meron tayong nakitang trend line dito. Yan siya, channel. Ganyan. Tapos, pwede natin kopyahin dyan siya. So, may ganyang channel, ano? Nasa baba pa siya ng channel. So, pwede siyang umakyat din naman, ano? Pwede naman, so may mga resistant diyan. So, pwedeng umakyat din yan. Eh. May posibilidad na umakyat. Kasi nasa, ano pa siya, nasa ilalim na ng channel. So, baka diyan yung, ano niya, balikan. So, magkano naman yan? So, 30% pag umangat. So, maraming ipit dito eh. So, kasi downtrend siya eh. Dati may hawak ako dito pero binitawan ko na siya eh. Wala na to sa akin. So kung base sa ano dito sa maliit, mayroon siyang cap pattern na parang bubunuin niya. So 0.25 diyan ano. So may mga sell order block tayo dito sa taas na pwede niyang balikan. So tingnan natin yung kanyang forecast ni ano, kung mayroon bang forecast, walang forecast si. So sa ngayon, yun lang muna ang target price natin, ano, mababa talaga. Ito pinakamalaki na yung 0.24 na maging target price natin kay Basic Energy. So, meron kang hawak, ipit dito. Kung malaki-laki na naipit, cost average na lang, ano, habulin siya, bilhin mo. Or either, kung may isa kang, ano, broker account, doon mo sa kabila bilhin para mabili mo talaga dito sa murang presyo. Si Basic Energy, ano. So, tingnan natin yung financial na, ano, report niya kung financial overview, ang company nasa Makati, head office, normal yan lang palagi yan eh. Pero may lugar to na specific na sinusuplayan nila ng kuryente eh. So statement, hindi maganda yung statement ano niya. Dividends, wala earnings, walang ni-report, revenue, ano lang. So, hindi siya ganong, ano, no? So, maliit na lugar lang sigurong sinusuplayan nito, eh. Ng kuryente. Corporation. So, Sirit. Last but not the least, Sirit. Sirit. So, Sirit, yun pa rin ang ano natin, bullish flag pa rin siya. So, dati gumawa siya ng, ano, cap pattern. So, bullish flag pa rin. So, kailangan niyang na-break na niya to, ano? So, kailangan magtuloy-tuloy na siya sa taas. Target price ni video is 4. Dito, yung sa atin nasa 4.4. So, hindi magkalayo, ano, si Sirit. So, si Sirit ay dito, kung meron ba tayong target price galing kay, ano, forecast 3.43, downside siya 3.8, tapos downside yung forecast ni TradingView. So tayo, positive bullish lang tayo. Mayroon siyang dividends, ano, namigay siya last dividends. So may parating na naman na dividends to eh. Kailan September, kasi 4 na bisis yan sila. So September, mayroon naman siyang bibigay na 0.049, maliit lang. So, si rate, sa mga rates, ito yung ano eh, sa power, siya doon sa ano, City Core. So, si rate ay kailangan niyang i-break itong mga consolidation area diyan. Diyan banda. Tapos meron din tayo dito sa taas. Kailangan niyang ma-trigger yan, ano. So, pwedeng gumanon yan si rate. Pullback, pwedeng gumanon. Hanggat pumunta doon sa 4, ano, na target price ng ating broker kay Sirit sa video. So, long term, okay naman siya hawakan long term kasi katulad nga dito, pandemic time, bagsak talaga, di ba? Last 24 nga, yan, umangat.
yung mabagal siya, nagkonso-konso dito, pero from 24, umangat siya. So, magkano ba yung angat niya, ano? So, meron siyang angat na 57%, di ba? So, kaya ano lang, 1 year. Ganun lang naman talaga dito sa Philippine stock eh. Tiyaga-tiyaga lang na pagtitiis. Parang nag-iipon ka lang dito. Darating din yan na yung pera mo maging tumubo ng kalahati, maging doble, ganun yan eh. Investment kasi eh. Kung long term ka, kung medyo sanay-sanay ka na, pwede ka na mag-swing trader, day trade dito eh, hindi pwede sa ano. Sa US kasi, mga stock doon lumilipad, kaya pwede ka mag-day trade. Pwede kang malugi, pwede kang yumaman, pero mas malaki ang lugi. Kasi, ang ano kasi sa US market, lumilipad sila sa during pre-market eh. So, yung pre-market kasi, ang allowed lang ang bansa lang na pwedeng mag-trade doon, sa USA, Canada, Australia, Singapore lang yata, yan lang yung 4 na bansa. Pwede makatrade eh. So tayo, tira-tira na lang pag open market, tira-tira na lang yung iwan sa atin. Kaya pag pasok natin, itong mga nandito sa pre-market, nagbibintahan na eh kasi kumita na sila eh. Kumbaga marami ng buyer, so bibinta na nila yan, kumita na sila. So tayo, late na tayo. So tira-tira lang kung makachimpo ka, may tulad niya, no, umangat pa siya. Oh. From dito, umangat pa siya ng pag-open sa market may 50%, di ba? So, yun lang yung tumubo mo, mahabol mo kung matimpuhan mo siyang mabili ulit, ano? So, trinay natin to kahapon siyang i-trade. Pero na-hit yung stop loss ko eh. Yun ang problema minsan sa stop loss eh. Kasi pag na-hit yung stop loss mo, wala, logi ka na. Tapos, pag ano pala, bumalik pala siya sa taas, ano? Yun, no? 30% kung dito ko nabili ko to siya dito eh. So, na-trigger yung stop loss ko dito sa somewhere in 5.6 yata. Pili ko siya ng bandang size, 6.2 ba yun? So, wala eh. Ipit. Yun. Na-hit yung stop loss. Tapos bumalik pala. May 30% kung nabili mo siya dito. So, ganun yung mga ano dito. Yan, lumipad. Liparan eh. Nagsiliparan. So, yan lang po. Adios mi amigos, mi amigas. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa US Market. Meron tayong Doodle Goose to US Market. At meron naman tayong Crypto ni Dudes. Huwag kalimutan. Uploader sa Pinas Market. Maraming dagang salamat. Adios mi amigos, mi amigas. Babus.